Nagbabalik po tayo sa Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang ating guest ngayong gabi na ang senatorial aspirant ni si Madam Sandra Cam. Welcome back ho, Thank you Madam po. Sandra. Thank you, Sir George. Alam niyo ho, napakarami niyo hong naiisip na kung paano natin matutulungan ang ating mga OFW, mga pangkaraniwang manggagawa. Paano naman ho ang balak niyo sa ating mga senior citizens? Okay, itong ating mga senior citizens, ang binibigay po na ano ng ating gobyerno ay kapiranggot. Yung ibinibigay na benepisyo. Kung ako po ay makaupo sa Senado, ang gusto ko pong mangyari ay ang ating, kasi ilang years na lang yan, aalis na yan sa atin. And we are not here in our place without our elders. So we have to give the best for our elders. As a Filipino, kultura po natin yan. At ang iniisip ko po dyan ay hindi yung 500, 1,000 pesos na ibibigay. Bigyan po natin ng dignidad ang ating matatanda by putting up like home for the aged in each region para yung mga matatanda natin na hindi na kayang buhayin ng mga anak. Kasi nag-iiba na rin ang ating buhay ngayon. Kahit mga professionals ang mga anak ng mga matatanda, iniiwan na rin. So we better, the government should put up a board and care facility or a home for the aged in each region para maiwasan naman natin yung makita natin ang mga matatanda natin sa lansangan, walang nag-aasikaso. Bakit hindi naman bigyan ng serbisyo at bigyan ng pondo na kaya naman ng ating gobyerno pag natanggal lang ang ating korupsyon. Pag natanggal natin ang korupsyon dito sa ating bansa, ay mabibigyan po natin ang ating mga matatanda ng dignidad hanggang sa huling araw nila. Yun po ang aking dream. Actually, ma'am, kung kayo ho ay mahahalal sa Senado, maaari ko bang ikwento sa inyo ang isang pangyayari na nakita ko nang habang ako'y nagbabayad ng aking amilyar sa lupa. Nasa harapan ko ho, meron isang matandang mama na obviously ho, senior citizen na siya dahil kasi retirado na siya. At nagulat siya kung magkano ang sinisingil sa kanya bilang bayad sa kanyang amilyar sa lupa. Tapos naman ho, yung ating civil servant doon na parang walang pakiramdam, walang simpatya doon sa matanda. Ang sabi, wala ho tayong magagawa dyan dahil kasi tumaas na ang zonal valuation ng ating ng inyong lugar. Totoo ho naman yun dahil kasi kung minsan 500% ang increase ng ating amilyar sa lupa. So ang sinabi ng matanda, tumaas nga yung zonal value niyan. Hindi naman tumaas ang aking pensyon at hindi naman ako nagbenta ng lupa. So anong pakinabang ko sa kanyan? Wala siyang nakalaan na pera para ipambayad sa mga ganyan. Ang gusto ko lang ho ipaabot sa inyo na kung minsan napakagalante ng ating gobyerno na maghahanap ng bahay at lupa para doon sa mga walang bahay at lupa. Pero doon sa may mga bahay at lupa na napag-ipunan nila sa bilang pagtatrabaho nila buong buhay nila, mawawala pa sa kanila dahil kasi makikita nyo naman kung ilang pages kung minsan yung ino-auction ng mga bawat syudad, no? Opo. Na parang kala mo, pinagtatrabaho na lang natin yung pangbayad natin sa tax. Paano kung wala nang trabaho kayo? Siguro ho, maari yung mungkahi sa ating Senado na pag kayo ho ay senior citizen na, dapat ho wala na kayong binabayad na tax dahil kasi wala ka na rin kayong kita. Hindi ho ba? Ang nangyayari, parang at the mercy pa rin tayo ng local government na yung bahay na itinitirikan natin, ayun ho, binabayaran pa natin ang ultimong yung amilyar sa lupa. Kaya marami ho sa ating mga matatanda na napipilitan na ibenta ang kanilang bahay at makitira na lang kung saan-saan. Tapos poproblemahin naman ng gobyerno. So, sana ho may magawa kayo tungkol dyan. Pag ako po nakaupo, yan po ay kasi ako mapagmahal na isang anak sa magulang. At tuwing may nakikita akong matatanda, ako'y naaawa. Dahil ano ba naman yung 500 na binibigay ng gobyerno 1,000 sa bawat matatanda? Hindi nila naisip na kailangan natin
alagaan ang ating mga elders, itong mga kung sa ano nasa sunset of the years na dapat nating mabigyan ng ating huling pagmamahal. Yun lang po. Kung sakali po kayo mahalal sa Senado, syempre po mabibigyan po kayo ng pagkakataon na isa kayo sa magde-deliberate ng budget natin. Para po sa inyo, ano po ba ang dapat bigyan ng mas maraming appropriation, mas malaking appropriation? Education po ba? Sa seniors? Ano po bang... First is for the education. I'm an educator by myself. Isa po yan sa aking advokasya na alam ko na ang edukasyon ang sagot sa paghihirap at korupsyon ng ating gobyerno. So, bibigyan ko ng malaking puntos ang Department of Education kasi gusto ko po na magkaroon ng free tertiary education sa lahat ng mga government universities and colleges. Dahil pagpuno ang ulo ng bawat isa sa ating mga bata, sila po, yan po ang korona nila na makakaalis ng bansa. Kahit saang mundo, they have that confidence of themselves at hindi sila pwedeng bilihin, hindi sila pwedeng lokohin na dahil puno na ang utok ng bawat isa sa mga estudyante. At yan po ang isa sa mga advocacy ko, to give a free tertiary education to all. Saan niyo ho binabalak ibawas yung budget na ibibigay natin sa mga state colleges and universities na yan para naman masustentuhan nila yung free education? Actually po, Sir George, dapat ang gobyerno, hindi nila dapat ibawas kung kanino. Bigyan nila ng malaking bulk ang education at ang military. Dahil itong dalawang ito, ang military, marami naman po tayo ng mga disgruntled, So, pag binuhusan mo ang militar at binuhusan mo ang the education, magkakaroon po tayo ng peaceful country. Itatanong ko lang ho kayo, no? Dahil kasi sabi nyo, hindi naman kailangan bawasan yung mga ibang items. Pero siyempre kailangan may pagkukunan rin tayo niyan. Kung hindi, tataas na naman uli ang ating tax. Pero ang gusto ko lang hong tanungin sa inyo, yung 60+ billion na ibinibigay natin sa sinasabi nilang conditional cash transfer, ano ho ba ang palagay nyo dyan? Yan ho ba sang-ayon kayo o maari hong magamit yung pera na yan sa ibang mas mahalagang pamamaraan? Actually, I'm opposed to that. Kasi dapat livelihood ang ibibigay natin. Hindi yung, marami akong kakilala sa Masbate, we are one of the poorest province in the whole Philippines. I think we're number 2 or number 3. Nakikita ko na lang, nagtutong eats na lang yung mga recipient ng CCT na yan. Nag-aantay na lang ng dating ng kanilang pensyon na sinasabi nila. Pero makita mo, nagtutong eats. Marami akong estudyante sa aking school sa hometown ko na mga CCT beneficiary sila. Pero minsan hindi nakakabayad ng tuition. Kung kaya, pinareport ko yung principal ko doon sa nag-handle ng kanilang, nagdi-distribute ng DSW sa CCT. Dahil gusto ko, paglabas ng CCT, diretso sa eskwelahan. Dahil pag pinadaan mo yan sa kamay ng nanay o tatay, it will end up in the tong-itan. Kaya, ako'y against dyan. Ang gusto ko, yung CCT, kung ilang bilyon yan, itayo natin ng livelihood para sa lahat. Yung tunay na pagkukunan ng pera. Kasi we have to teach them how to fish. Hindi yung nakanganga na lang na parang si Pedro sa taas ng bayabas na nag-aantay na lang ng si Juan Tamad. Yun po. Bakit po sa lahat ng posisyon sa Senado niyo po napili? Kasi po usually po, di ba yung mga kalaban niyo po, may background po yan sa Kongreso, may background po yan na maging mayor, mga ganun po. Bakit po kayo pinili niyo kagad sa Senado? Pinili ko po kagad sa Senado dahil gusto kong, I've been there, I'm always there during the inquiries. And nakikita ko po na maraming loopholes. Marami doon ng, andyan lang, pag makikita mo, mga grandstanding lang, pero in truth, paglabas ng gallery, tapos na. Sa TV lang sila gusto nilang lumaban. Kaya nagkaroon ako ng
parang na-push ako na lalabanan ko ito. Kasi pag nandyan ako, hindi nila ako pwedeng ibuli. And gusto kong tumulong ng tunay na galing sa puso. Tunay na serbisyo na para sa taong bayan. Hindi yung parang ginawa na lang na business, na negosyo ng ibang mga politiko. Para sa ano po, ngayon po, no, ano po yung masasabi niyo po na hindi po, kumbaga ano po yung kakaibahan niyo dun sa iba pong mga kalaban niyo sa pagiging senador? Kasi po parang yung iba ang sinasabi sabi niyo nga po, no, ginagawa na lang nilang business ang politika. Paano niyo po masasabi na kakaiba po kayo sa kanila? I'm not a politician. I don't belong to big family. Ang mai-offer ko po is a new face for a change, a heart to serve the country, at hindi po magkaroon ng negosyo kung nakapwesto ako. Dahil ako po ay kasya na sa akin na mayroon ako ng eskwelahan, which is a very noble business. Hindi po ako nag-aspire yumaman. At ang sinasabi ko po na kung ako'y makaupo, ang aking SALN, I'll open that after 6 years. Ipapakita ko kung ano ang SALN ko simula ngayong 2016 until after 6 years. Gusto ko lang po iparating sa ating bayan na ang bagong mukha, tingnan na lang po natin sana, yung tunay na kayang magserbisyo ng libre para sa taong bayan. Hindi na yung porket ang ama naging senador, susunod ang papalit ay anak, papalit ay asawa, papalit ay kapatid. Parang naging family business. Oo. Hindi naman lang na itong mga malalaking pangalan na politiko, hindi naman lang sila ang magagaling. Marami naman pong magagaling na Pilipino. Yun nga lang po, walang mga perang panlaban. Ako, walang pera ding panlaban. Pero tutuloy ako sa paglalaban dahil alam ko, I touch bases already, pumunta po ako sa pier, pumunta ako sa mga palengke, at gusto kong iparating sa kanila na ang serbisyo ni Sandra Cam ay galing sa puso at hindi para negosyo. Kayo ho ba ay meron kayong kamag-anak ngayon na nasa gobyerno, na naglilingkod sa gobyerno? I still have 2 of my brother and a sister who is in Department of Education. I'm a family of educators. Mga naging division superintendent, district supervisor, principal po ang aking mga kapatid. At kami po ay nagsilbi, kaya yung pamilya po namin sa Masbate ay naging known na nagsisilbi lang kami sa community. Na kaya po ako nagtayo din ng maliit na school doon sa aking hometown, is that's the legacy of our family. Dahil gusto ko po na maalis ang mangmang sa amin. Walang mangmang na Masbateño na pwede nang lumaban kahit saan. Malapit na ho tayong magtapos sa ating programa. Maaari ho bang magsalita kayo ng 1 or 2 sentences na kung paano nyo gustong matandaan kayo ng ating mga electorates, no, na pagdating ng eleksyon para yung pangalan nyo ho ang ilagay nila sa balota? Salamat po, Sir George. Ako po si Sandra Martinez Cam, tubong Masbate, Bicolanang tunay. Huwag niyo na pong kalimutan, ako si Sandra Cam, isang buo ang loob, tapat sa bayan at maaasahan po sa lahat ng bagay. Salamat po. At yan po ang isang makabuluhang talakayan. Kasama natin ang si senatorial aspirant na si Madam Sandra Cam. Maaari niyo po kaming i-follow sa Twitter at GNN Usapang Bayan at sa facebook.com/usapangbayan. Sa ngalan ni Rach Marquez, ako po si Jeline Sulit. At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami sa mga susunod pa nating talakayan dito sa Usapang Bayan.